let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM Gospel Podcast. Sa gabi pong ito ay ating talakayin ng isang paksa na ating pong hinango mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 3, talata 12 hanggang 14. The Bible says in verse 12, even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then in verse 14, then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salitang minsan pa aming matutunghayan, O Diyos. Sa gabing ito, dalahin ko, God, ang iyong anak na nakikinig. Hayaan mo, Panginoon, na siya'y magkaroon, O God, ng kapahayagan mula sa iyo. At hayaan mo rin, Panginoon, na magkaroon siya ng lalim at karunungan sa iyong salita upang nas ganon ti kanyang malakaran at siya, O God, ay makasunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal, sa pagpapatuloy ng ating serye tungkol sa ating giving ay kamakailan o kahapon ay ating tinalakay ang isang paksa na may kinalaman sa ating pagsunod ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Natutunan po natin na walang bagay na isinulat o pinayagan ang Lord na masulat sa Biblia na ating i-ignore at ito ay dapat nating ituro lalo na kung ito ay siyang magiging susi upang tayo makalaya sa lahat ng ating mga pagkakautang lalo na sa ating mga kagipitan. Sa ganoon ay wala ring hold sa atin ng kaaway sabagat ang Diyos ay nangako na kaya niyang buksan ang floodgates of heaven upang ibuhos sa atin ang pagpapala ng tulad sa buhos ng ulan. At sa gabing ito ay pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa kapirahan. Paano nga ba natin malalaman kung mahal na mahal natin ang pera? Alam po ninyo kung mas mahal po natin ang pera kaysa sa ating sariling kabanalan o kalinisan, ay yun po ang delikado at the most dangerous point sa buhay na isang mananampalataya ay ang mabuhos na lahat ng kanyang puso sa kayamanan ng mundong ito. At kung mas higit niyang mamamahalin ang pera nang higit pa sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay, sa kanyang tungkulin bilang tinawag ng Panginoon. Alam po niyo kapag mas mahal po natin yung pera kaysa sa ibang tao at sa kanilang damdamin, na kahit na magalit sa atin ang mga magulang natin, magkagalit man tayo ng mga kapatid natin, mag-away man kayo ng kaibigan mo at basta ikaw ay may pera, di bali nang mawala sila. Minsan ganun ang katwiran natin. That's the most dangerous point sa buhay ng isang Kristiyano. Pero kailan ba natin sobrang minahal yung pera? Alam po niyo, kung mas mahal natin yung pera kasi sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, sa ating kagustuhan na laging kumita ng pera at na hindi na tayo magkaroon ng panahon upang attend ang mga Bible studies, ng mga intercession, prayer sa church,
at maglingkod sa Panginoon o di kaya na may magturo sa iba't ibang kaparaanan kung saan tayo tinawag ng Panginoon ayon sa kanyang kaloob o gifting na binigay sa atin, ay tayo po ay naharap sa isang ikangay pinakadelikadong parte ng ating buhay Kristyano. Hindi po masama na magkaroon ng iba't ibang mga pinagkakakitaan. Kahit pa sabihin mo may negosyo ka, may kung ano-ano pang mga inaasikaso kang mga sidelines at gimmicks sa buhay nito. And yet dapat ang ating puso ay hindi nawawala sa ating paglilingkod. Kung ang pagmamahal mo sa pera ang siyang nagiging hadlang sa paglago mo sa espiritual at nagiging hadlang para maging mabuti kang tao, nagiging hadlang para ikaw ay maging maibigin at matulungin sa iyong kapwa, then you already love money too much. Kaya nga sabi, keep yourselves from the love of money. Yung iba kasi pag dinajustify po nila ang kanilang katamaran, hindi sila nagsisikap kumita dahil sabi daw ng Bible, walang kwenta ang pera. Naku po, hindi po yun totoo. Hindi yung walang kwenta ang pera, kundi ang sabi, huwag mong iibigin yan ng higit sa Diyos o higit sa iyong kapwa o higit pa sa iyong sariling kabanalan o kalinisan. Ano nga po ba ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 3 verse 12 to 14? Yung binasa po natin kanina, ang sabi po dito, even the tax collectors came to be baptized. Sabi po nung tax collector kay Jesus, ay teacher. They asked, what should we do? At sinagot po sila ng Panginoon sa verse 13, don't extort money and don't accuse people falsely. And verse 14, ang sabi po doon, be content with your pay or be content with what you have. So nakita nyo, sinasabi dito na tayo po ay makontento sa kung ano man yung tinatanggap natin ayon sa ating pinagtrabaho. Huwag daw tayong mambento ng mga kaso laban sa mga tao para persahin silang maglagay, para lamang lumaki ang ating kita, o para sila'y mapilitan na magsuhol. Ang sabi niya sa mga tax collectors, don't collect more than necessary. Kasi yung mga tax collectors sa mga panahon na ngayon ay tayo ay totokahan kung magkano ang ating bibigay at kung ano at magkano ang ating ibabayad sa tax. At yung pala, hindi natin alam, tayo dinadaya na pala ng sobra-sobra at yung mga na sumobra doon sa ibabayad natin na ibubulsa nila. Kung kaya nga po sabi ng Panginoon, don't collect more than necessary, and then to soldiers, don't extort money and be content with what you have. So, ngayon po naman ang mga iba, halimbawa nasa medyo low paying jobs, maliit lang kanilang kita. Tapos ito pong verse o talatang ito ang siyang gagamitin. Sabi po doon, be content with what you pay o kung ano mga binabayad sa iyo. Ayaw po nilang gumawa ng mga sideline, ayaw nilang gumawa ng ibang mga businesses. Di mali na mga application. Ang point po dito ay makontento po tayo sa ibinabayad po sa atin. That you don't create a bigger income unnecessarily o di kaya naman tayo gumagawa ng mga bagay na hindi makadiyos, nag-wedding, nagluluto, o di kaya naman tayo gumataya sa Mark 6, yung mga bagay na kung saan ay nasa labas ng kabanalan. But if you can create more income without hurting your mortality or hurting your neighbor or kung sino man, mga taong masasagasaan mo kapag ikaw ay ginawa mo isang bagay, then it's okay. That is not prohibited at hindi po yun talagang pinagbawal ng banal na kasulatan. Marami po kasi na akala po nila pag banal ka ay dapat mahirap ka, dapat naghihikaos ka at kumakalamasik mura. Kasi kapag mayaman daw, siguro sama-sama nang galing ang kanilang mga pera. Di po ba mas maraming beses nating nabanggit na mahirap maging banal kung wala kang makain? Madali ka namang maging banal kung kumakain ng iyong sikmura, meron kang sakit pero walang maipambili ng gamot. So you don't equate poverty with spirituality tulad kung nabanggit natin ng nakaraang podcast. You don't equate wealth with greed. Hindi po natin pwedeng ikumpara ang kayamanan sa kasakiman. Dahil kahit sa Bible, maraming wealthy but godly people. So make a lot of money if you like, but do not love it more than your godliness. Hindi natin dapat ibuhos ng todo-todo
ang ating panahon sa pagkita ng pera at pagkatapos nakakaligtaan naman natin ng Panginoon. Nakakaligtaan natin yung ating paglilingkod, yung ating ika nga ay sinumpaan sa Panginoon na siya ating tanggapin bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sinabi natin sa Kanya tayo maglilingkod. Pagkatapos noong tayo ay nasa paglilingkod na and then may kumatok na malalaking oportunidad na tayo kikita ng limpak-limpak na salapi, di sineset aside na po natin yung ating mga pagsamba tuwing araw ng ating day off at sineset aside na po natin yung ating tungkulin kung ano man panawagan sa atin ng Diyos. Kung tayo man ay tinawag para magturo, tinawag tayo para pangunahan ng isang grupo o ang isang mga kalipunan ng mga tupa ng Panginoon dahil lamang sa tayo ay naganyak na gumawa ng isang bagay na umaagaw ng ating atensyon at panahon sa ating paglingkod. So paano naman natin pakikitang hindi natin mas mahal ang pera? Dapat mo meron tayong araw ng pangiling or araw na ating ibinibigay talaga sa Panginoon at hindi po yung dapat naapektuhan. Meron dapat tayong araw na iginagalang natin, ang araw ng pamamahinga, yung araw ng worship. Hindi yung puro pagkita na lang ng pera ang iniisip natin at hindi na tayo nagkakaroon ng panahon sa mga activities na ibinigay sa atin ng Panginoon sapagkat sobra ng kabisihan natin na hindi na tayo magkanda-ugaga sa dami ng ating mga part-time, sa dami ng ating mga sidelines, sa dami ng kung ano-ano nating mga ikangay iniisip ng mga gimmick sa buhay para tayo kumita. Kay Hoda na hindi na tayo nakapag-church or hindi na natin naibibigay ang ating panahon sa pinagagawa sa atin ng Panginoon sapagkat nakatutok na lang tayo sa mga bagay na naglayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Kaya nga kapatid kong minamahal, maaaring tatanong ay paano kung linggo lang ako may pagkakataon na kumita? Yun lang talaga ang chance ko Pwede ka naman siguro mag-worship ng Wednesday kapag kung minamahal o Thursday. Hindi naman siguro tayo masyadong magiging legalistic na pakakapilit-piliting ka dapat linggo kung hindi ka naman pwede ng linggo. Sapagkat ang sabi ng Bible, binigyan tayo ng Lord ng 6 days para magtrabaho. At yung 7 araw ay kailangan natin ipagpahinga. Doon sa araw ng pamamahinga natin, yun ang araw na kung saan ay doon tayo sumasamba sa Panginoon. So kung nag-umpisa ka ng Thursday, magtrabaho, di Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, di Wednesday dapat nangingiling ka. So you break every 6 days at work with the 7th day of rest. So sa New Testament, ang rest day niyan ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Nagkakaroon din yan ng pagtitipon-tipon, fellowshipping, breaking of the bread, together, and reading of God's Word. So what we're saying is this, hindi legalista ang Diyos kapag kami minamahal. Ang mahalaga ay hindi natin siya sinasacrifice o ine-itsipwera o inaalis natin siya sa mga schedules natin at hindi na tayo nag-aalay o naglalaan ng panahon para sa Kanya upang siya ay ating luwalhatiin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga blessing na tinatanggap natin. We can be creative in finding times for our rest and finding times for our worship. Kasi nga, meron po talagang trabaho na natataon sa linggo. Hindi naman na po natin pwedeng ipagpilitan na huwag kang magtrabaho ng linggo. Kung talo na, kung tayo nakakontrata, na dito tayo sa lugar na ito, o saan ka man bansa naroroon. Depende kung ano yung binibigay sa iyong pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng off at yung off mo, yun yung Sabbath day mo. Huwag naman sana yung maapektuhan. Kung sakali mang may mga sidelines o may mga ibang pagkakataon na ikaw ay kumikita ng pera sa ibang kaparaanan o sa ibang araw, but don't let your Sabbath day be affected. Huwag mong hayaang maapektuhan ang araw ng iyong pagsamba, kapatid kong minamahal. Kasi meron naman talagang mga pagkakataon na ang iyong pagtatrabaho ay natatapat din kung Sabbath day. Pero kung magagawa mo sana that you're going to assign one day as your Sabbath day kung saan talaga ikaw ay makapag-rest from your work, then treat it as your Sabbath day, then you worship. Amen?
At it's always prepared na wala kayong ginagawa kapag panahon na yung Sabat o sa panahon na yung pagsamba. Kaya nga sa panahon ng iyong day off, yun yung panahon na ikaw ay sumasamba dahil wala kang trabaho. Paano naman yung mga may shifting? Paano yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga kumpanya o di kaya may mga nagtatrabaho din sa pabrika? Paano yun? Alangan naman natin silang i-judge na evil kayo. Hindi naman po ganun. Madali pong sabihin yan, yung mga tao nagtatrabaho talaga ang day of ay Sunday. It is prepared that we believers see each other on Sunday. Kung ang off mo ay Saturday or Friday, then make it a point that you will go to church or you will take that day as your worship day or rest day. But the ideal is not always possible. Meron pong best, merong second best, and the Lord is not oppressive na Diyos. Kapatid kong minamahal, hindi Kanya ipipressure. Huwag nating isinasangkalan yung ating kamanalan kaya wala tayong kinikita o kaya tayo ay tamad at wala kang pera, kaya nalubog-lubog ka sa utang kasi sasabihin mo kasi hindi ka na nag-iisip na kumita sa iba pang kaparaanan. Ganun minsan ang ilan sa atin ay underpaid, hindi ganap na nababayaran o di kaya naman ay maraming kagastusan na hinaharap na dapat nating tugunan. Yun nga po ang sinasabi natin mga minamahal, yung napansin, the more na ikaw ay hindi naglalaan ng panahon sa Diyos, the more na laging kayang kulang, the more na laging para bagang naguhulog ka sa isang butas na buslo na hindi mo malaman kung bakit sa tuwing ikaw sasahod parang nagdaan lang sa iyong kamay at itihinipan ng hangin. It is because ang Diyos pa rin ang siyang nagpo-protect ng lahat ng ating mga biyaya, mga blessing, mga tinatanggap, maging ang ating kinikita, yung ating mga take home pay. At kung hindi niya yan iingatan, nako kapatid ko minamahal, yan ay nagkakaroon ng butas ang kaaway upang ikaw ay salantain, upang kanyang i-destroy, sabi ng Malakay, ang iyong lupain. Ganyan ang ginagawa talaga ng maninila. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 na ang ating kaaway ay katulad ng liyong umaatungal naghahanap ng masisila. Ibig sabihin kapag nagkaroon siya ng isang bukas na pintuan sa iyong buhay na wala kang panahon sa Panginoon, wala kang panahon sa pagsamba because you are fully occupied ng mga bagay na iyong ginagawa sa iyong trabaho at ang maging ang iyong isipan ay walang laman kundi pera, pera, pera. Well, I think kapag kung minamahal, you are in a dangerous point ng iyong pananampalataya. Dapat alam din natin kung kailan yung tama at kung kailan din yung tama na. So kung kumikita naman tayo sa ibang araw, may mga araw na talagang ipangingiling na lang natin kahit na pwede rin kumita. Sabi nga ng Lord, man does not live by bread alone. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Bread is important, but it's not all important nor above all. Let's take a look at another verse. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 7, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Yun daw pagiging makadiyos na may kasama pang pagiging kontento ay isang malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinala sa mundong ito. Totoo nga naman mga minamahal. Nung pinanganak tayo, wala tayong hawak na isang kusing. Wala tayong damit, wala tayong ni anumang saplot sa ating katawan, wala tayong ni anumang pag-aari. Kaya nga, kapatid kong mga pinamahal, wala tayong masasabing dala sa mundong ito ng isilang tayong. At kapag namatay tayo, wala rin tayong dadalhin. Wala kang pwedeng mabaon. Maging ang savings mo, ang pinagtrabahuhan mo, mga pinag-ipunan mo, na kung saan ay pinagpuyatan mo, na pinaglustayan mo ng lahat ng panahon mo, para lang mag-accumulate ka ng riches sa mundong ito. Pagdating sa panahon na kinuha ka na ni Lord, wala ni isa man ni singkong duling na may dala mo sa hukay mo. Kaya nga, yun ang sinasabi sa ating kapatid kong minamahal, na hindi dapat tayong matali ang ating puso, huwag matali ang ating isip, ang ating panahon
sa mga bagay na inakala natin ito ang ating kasapatan at ito yung ating kaligayahan. No, it's not. Money is not the measure, or it's not the basis of our happiness. Tandaan po natin yan. So nakita ba ninyo, marami nagtangka magdala ng kayamanan sa mga pyramid sa Egypt, may mga burial grounds po sila. Ano ngayon yung mga tinitingnan ng mga turista, tiniosyoso, yung mga tinangkandalhin ng pero sa kabilang buhay. Tinangka po nilang dalhin lahat, yung mga alahas, yung mga ginto, mga mamahaling bato, mga hiyas, mga kung ano pa mga gamit na upuan at kung ano pa. Pero ayun, matagal na silang wala, na doon pa rin yung mga bagay na dati ay pag-aari nila, pero hindi nila nadala kung saan man sila naroon ngayon. Naiwan lahat sa kanilang libingan at hindi nila natangay at hindi nila ito naisama. Maging ating mga ninuno, kapatid kong minamahal, di po ba marami tayong mga archaeological diggings na ibig sabihin, yung mga nahukay na mga kayamanan, even yung Yamashita treasure, yung mga ginto na kung saan ay sabi, narinig po natin na maraming nakakahukay ng ginto, yumaman, nagkamal ng limpak-limpak ng salapi. Na po, pero ano po ninyo, nung after na sila ay mamatay, naiwan po ang ginto, naiwan ang kanilang kayamanan. At tandaan po natin, tanging ang ating relasyon sa Diyos ang mananatili. Yung ating iniwan, kagandahan loob, ang ating pakipagkapwa, yung pag-ibig. Yan po kapatid ko, kailanman, hindi yan mawawala, hindi yan mamamatay. Patay ka na pero yung magandang alaala mo sa puso ng iba, ang iyong pagiging generous maging sa gawain ng Panginoon, yan kailanman kapatid ko ay walang kamatayan sa alaala ng mga taong iyong iiwan. Di po ba? So nakikita po natin noon na tinangka po nilang dalhin ang lahat ng iyon. Lahat ng mga bagay na meron sila, lahat ng mga material na meron sila. Pero yung pong mga ninuno natin, nawala na po sila. Pero yung mga bagay na tinangka nilang dalhin, tinangka nilang ipunin, na hindi nga po sila napagkakatulog sapagkat natatakot sila na manakawan, and yet noong sila'y mamatay, ang lahat ng kanilang iniwan, naiwan at hindi po nila ito nadala. Kaya nga po mabuti na napapaligiran po tayo ng mga kapatid ko minamahal, ng mga taong nagmamahal sa atin. Subalit hindi po natin dapat mahalin ang mga bagay na material na kuminsan ang kala po natin itong batayan ng ating pagginhawa sa buhay, itong batayan ng ating kaligayahan, ng ating kasapatan. Pero ang totoo po niyan kapatid kong minamahal, ang lahat ng bagay dito sa mundo, sabi nga ng Panginoon, kakainin niya ng tanga, mabubulok lahat yan, hindi mo matatangay. Pero anong gagawin mong mabuti, anong gagawin mo para sa Diyos, yan ay mananatili. Amen? Kaya nga dapat nating ikangay mahalin at ating panatilihin ng higit sa lahat ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating Diyos. Dahil una, hindi naman natin dinala mga yan dito, at pangalawa, hindi natin madadala yan sa ating pag-alis. Hindi tayo dapat masyadong attached sa mga bagay niyan. At tandaan po natin, godliness with contentment. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world. Tayo po ay wala tayong nadala ng kahit ano sa mundong ito, and we can take nothing out of it. At wala rin po tayong makukuha, wala rin po tayong mababaon o madadala sa kabilang buhay. Kapatid kong minamahal, yun po ang katotohanan. Material things can never go with us when we die. So don't be attached and so attached with your money, with your finances, with your riches, with everything that you have. Lahat ng bagay na meron ka, hindi yan ang ating boarding pass upang tayo ay makarating at magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya tayo, ikaw kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, di mo ba napansin na noon ay sinabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Pinag-aralan po natin yan. Dahil kapag Panginoon ang mahal natin, kaya niya tayo.
Kaya niya tayong sustain ng lahat ng kanyang proteksyon, ng blessing na maging sa panahon na ito na tayo'y napapalibutan ng iba't ibang mga pangamba sa buhay, bunga ng mga nagaganap sa panahon na ito. And yet, alam natin, magtitiwala ka at kung mananalig ka, naiingatan ka ng Diyos dahil alam ni Lord na lahat ng tapat sa Kanya ay patuloy niyang minamahal at iniingatan. Amen? Kaya si Lord din lang, kapatid ko minamahal, ang siyang merong kapangyarihang magbago sa atin. Binabago niya ang ating buhay araw-araw, sinasangtipay niya tayo. At alam po ba ninyo, panay kabutihan ng Diyos ang nararanasan natin sa araw-araw ng ating buhay sapagkat nakita ng Diyos ang puso po natin. Pero oras na meron na tayong minahal na ibang tao, yun ang magpapapaling at magpapaikot sa ating buhay. Pag minahal natin ang kayamanan, kapag tayo na in love, kung minsan sa mga bagay na mga material sa buhay na ito, ay yun po ang maglalayo sa atin, sa ating Diyos. That's why nakakahiya pala pagka tayo ay lalapit-lapit sa Diyos sa mga bagay na pangailangan natin, gayong hindi naman natin siya binibigyan or kung minsan initsipwera natin siya sa ating buhay, sa araw-araw na ating buhay. Kumbaga, hindi tayo naging faithful sa ating panawagan mula sa Kanya. Kaya nga ngayon, kung sobra nating mahal ang mga bagay, kayang-kaya tayo ng mga ito. Biruin nyo, ng living thing, kayang-kaya ka. Nakaka-insulto, di po ba? Kaya lang, kung halimbawa, masyado kayong concern na huwag manakawan ng mga mamahaling mga bagay na meron ka, lalo na kung bag mo ay signature, ang damit mo ay signature, na nabili sa mga mamahaling mga mall, hindi ba alam, maging ang mga mamahaling mall ngayon ay nagsasara na. Kasi nga po ay, isang bagay lang tinuturo po sa atin ito, na hindi lahat ng bagay ay mananatili. Lahat yan, kapatid ko minamahal. Kahit yung inakala mong masyadong strong, masyadong nang stabilize, hindi matitibag at di magigiba, ngayon nawawala na, nagigiba na. At yun po ay isang palatandaan, kapatid kong minamahal, na tanging ang Diyos sa ating buhay, ang ating panghawakan, ang ating panaligan, sa Kanya tayo dumepende. Huwag tayong mag-asam ng higit pa sa mga bagay na ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Makontento tayo sa buhay na ito. And truly, kung tayo man ay pagpapalain ng Diyos, di mas mabuti. Pero nais po ng Diyos na makita muna yung ating katapatan, makita muna yung ating sinseridad sa ating paglilingkod. Sabagat sinabi po ng Panginoon, minsan sinabi ni Lord, ang sinuman tapat sa kokonti, magiging tapat sa marami. Ibig sabihin, kung tapat ka sa kunting bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, ay tinitiyak ko siya, kapatid na minamahal, pagkakatiwalaan ka pa ni Lord na higit pa sa iyong inaasahan. Kaya sa oras ito, a sort of advice, kapatid ko minamahal, huwag tayong masyadong maging attached sa mga bagay sa mundong ito sapagkat hindi natin yan madadala. Kinuha tayo ng Panginoon. Magtanim tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng paglilingkod. Mahalin natin ang Diyos at sundin natin ang Kanyang kalooban. At inuulit ko, ang rest day ay Sabbath day. Hanggat maaari, maglaan tayo ng ating araw ng pagsamba para sa Diyos at maglaan tayo ng panahon para sa Kanya sabagat darating ang araw pag kinuha niya tayo, yun din naman talaga ang ating gagawin. And remember, habang tayo yun sa mundong ito yung ating training ground na kapag kinuha na tayo, hindi na tayo mababaguhan pagdating sa langit because when we get there, wala tayong gagawin kundi siya'y sambahin. Kaya dito pa lang nagsasanay na tayo. Pero ano magiging hadlang natin upang siya'y sambahin? Well, of course, yung mga bagay na umaakit sa ating mga mata. Kaya kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, be careful and be reminded, money is not everything. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon sa podcast na ito. Dalayan ko, Panginoon, na po iyong patuloy na ituwid ang kanyang buhay. Patuloy mo ito, no God, na naman laman ang kanyang isipan, ang kanyang puso, na hindi siya mahikayat ng mga bagay sa mundong ito. Bagkos, O Lord God,
Gawin niya, O Lord God, kung ano ang panawagan mo, ang kalooban mo upang higit sa lahat hindi siya mawala sa sentro ng kalooban mo. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.